Alright mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin itong pahayag ni Antonio Trillanes laban dito kay Vice President, dating Vice President Leni Robredo na mayor po ngayon ng Naga City mga kababayan. Bakit? Ano ba ito pag-uusapan natin mga kababayan? Tungkol nga dito sa pahayag niya na di umano, hindi lang di umano dahil nakausap raw ito ni Antonio Trillanes, si Leni Robredo, na hindi raw pala dapat ibibigay kung si Leni raw ang nanalo. Kung si Leni ang nanalo ng 2022 election, ay itong si Rodrigo Duterte ay hindi ibibigay sa ICC. Totoo kaya ito mga kababayan? Apo, yan ang ating pag-uusapan mga kababayan dahil umiinit na po ito. Pero bago ang lahat mga kababayan ito po yung ikalawang account natin na Ibalitabay. Ibalitabay 2.0. Apo, gumawa po tayo ng isang account. Baka kasi yung isang account natin ay baka pag naging presidente si Vice President Sara Duterte, magurgur tayo. Kaya gumawa tayo ng account mga babayan. Itong account na to ay patas na patas po ito sa lahat. Alright, hindi tayo mga babatikos, tayo ay makikibalita lang mga babayan. Magbibigay lang tayo ng reaksyon sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Alright, ngayon kung dahil nakikita nyo naman, wala pang subscribers yan. Kung baka gusto nyo lang naman mag-subscribe, libre lang naman yan. Tapos i-share po natin at pakilike na rin ang ating video mga kababayan. Alright? Ibalitabay 2.0 po ito mga kababayan. Okay, tuloy po natin. Sabi ni Antonio Trillanes ay si Leni Robredo daw at si Vice President Sara Duterte ay magkaibigan. Ibig sabihin mga babayan, na sinasabi dito ni Antonio Trillanes, kung nanalo raw itong si Leni Robredo, ay hindi niya pala ito bibigay si Digong. Paano yun? Ma'am Leni Robredo, Mayor Leni Robredo, nagkasala si PRRD sa crimes against humanity nung drug war. Alam natin na Ma'am Leni Robredo, alam naman natin na bawal ang pumatay sa bansa natin. Di ba? So, ibig mo sabihin, dahil magkaibigan kayo ni Vice President Sara Duterte, ay ganun talagang mayayari pala. Hindi pala talaga mapaparusahan ito si Rodrigo Duterte. Kung totoo, maliban naman natin na may plano pala si Leni Robredo. Maliban natin, kaya gusto niya, ayaw niya ibigay ang itong si Rodrigo Duterte sa ICC, kung sakali siyang nanalo, baka gusto niya dito litisin si Digong. Kaya lang, napaka-imposible mangyari yan na mapanagot si Digong. Bakit? Kita naman natin mga babayan, di ba? Pinaghandaan po nila magmula sa ombudsman, inappoint ni Digong, magmula sa mga Supreme Court, inappoint din niya mga babayan, di ba? Lahat po yan kompleto na, handang-handa na Magmula sa mga ahensya ng gobyerno, may mga tao po sila dyan na nilagay. Kaya malabo talaga. Alam na alam ni Rodrigo Duterte yan mga babayan, alam na alam ni dating presidente yan, PRD. At saka matanong ko rin mga babayan, may kinalaman kaya itong pagiging magkaibigan ni Sara Duterte at Leni Robredo nung itong si BP Sara pumunta ng Naga? May kinalaman kaya ito mga babayan? Ako nagtatanong lang mga babayan kung totoo ang sinasabi dito ng Antonio Trillanes. Alam naman natin na ito si Antonio Trillanes ay hindi naman ito nagsisinungaling mga kababayan, di ba? Pag sinabi yan ay katotohanan yan. At saka may paninindigan yan, mama na yan. Ganyan po talaga ang pinalaki sa sundalo. May mga paninindigan. Kaya, ako, para sa akin, naniniwala ako sa sinasabi ni Antonio Trillanes. Kaya lang, ito lang naman sa akin. Kaya siguro, hindi pinalad si Leni Robredo at si PBBM ang nanalo dahil ito ang kagustuhan ng may kapal. Diba? Na mapanagot ang dapat mapanagot. Ngayon,
kung si Leni Robredo ay tatakbo sa 2028 election, tapos si Digong nariyan pa rin sa ICC or buhay pa, ay ako naniniwala na walang bubuto kay Leni Robredo. Dapat liwanagin ni Leni Robredo yan. Baka mamaya, kapag nanalo siya sa 2028, ay si PRD, iuwi niya sa Pilipinas. Diba? Paano naman yung mga biktima? Siguro, galit lang ito si Leni Robredo sa droga. Pero ma'am, baka pwede mo rin pag-isipan na kung galit tayo sa droga, kahit naman tayo lahat galit tayo. Pero hindi naman pwede na patayin na lang natin ng isang tao. Diba? Mayroon naman tayong bilangguan, mga babayan. Alright, pakinggan natin itong balita na ito, mga babayan. Political shocker from former Senator Antonio Trillanes. He claims key opposition figures are actually against surrendering former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. Hannity tells us why in this report. Former Senator Antonio Trillanes drops a bombshell. Both former Vice President Leni Robredo and Senator Bam Aquino privately told him they don't support turning over former President Rodrigo Duterte to the ICC, who was recently arrested for crimes against humanity. Both Bam and Leni, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Talaga? Personally? No, kung mananalo daw si Leni noong 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. In an interview on the news podcast Facts First, Trillanes admits it was a stunning revelation, but did not disclose further details. And that is why, for him, there's only one opposition leader fit to take on VP Sara in 2028, Senator Risa Ontiveros. Hindi ngayon yung ang mundo na tinitirahan natin. Ito may mga ganitong mga evil forces at play. So kailangan mo nung kayang tumindig. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. He says Ontiveros consistently stood her ground against the Dutertes and has fearlessly called out the VP. He rules out Aquino and Robredo. While both are good people, he says they have made compromises that weaken their stance. Si Senator Bam Aquino, for example, kasi bakit? Ngayon niya, kakokus niya, kabloke niya yung mga Duterte block. Sa akin, hindi ko kaya yun. Under any conditions, gusto ko man ng committee o whatnot, hindi kaya ng sikmura kung makasama ko sa caucus yung mga Duterte block. Aquino now chairs the Senate Committee on Basic Education after voting to retain Senate President Cheese Escudero's leadership. Meanwhile, Trillanes criticized Robredo's meeting with VP Sara in Naga City last year. While it's a friendly gesture, Trillanes says that undermines her ability to stay critical. Alam niyo mga babayan, no? Ano kaya nangyayari sa grupo nila? Alam mo, malakas kayo. Dilawan, Pinklawan, kung magkakasundo kayo, kaya ninyo dominahin ang mga kalaban ninyo sa 2028. Pero kung ganyan na maghiwalay kayo, Dilawan at Pinklawan, magkakanya-kanya kayo, matatalo kayo ni VP Sara. Kung sakasakali, ito ay makatakbo sa 2028. Totoo yan. Tandaan natin, si Bam Aquino, pangalawa. Si Bongo, di ba? Bam Aquino, ang pumangalawa sa Senado. At binoto siya sa nationwide, Mapa Mindanao, di ba? Lahat. Dito sa Davao, binoto rin siya. Diyan sa Manila, binoto siya. Number 1 siya dyan, mga babayan. Pero kung ang makakalaban niya dito, baka, hindi, nakikita ko na nakikita ko na. Mukhang, kung totoong sinasabi dito ng Antonio Trillanes, mukhang Bam at Leni sa 2028. Mukha, Bam at Leni sa 2028. At Risa Trillanes naman, mukhang magtatandem sila, mga babayan. Ang hindi lang natin alam dito sa mga Duterte, kasi wala pa kasiguruhan kung makakatakbo ba ito si VP Sara. Sayang lang para sa akin, no? Sayang. Dahil mukhang malakas Malakas ang Dilawan at Pinklawan kapag nag-sanib persa.
Di ba? Kapag nagsanib pa siya. Pero kung maghiwa-hiwalay kayo, hindi rin natin alam. Baka mamaya tingnan natin. Baka maayos pa yan, di ba? Kasi kung kaibigan niya ito ni Leni Robredo si BP Sara, kung may kinalaman itong pagpunta ni BP Sara doon sa Naga dati, baka ito nang pinag-usapan nila 2028, mga kababayan. Abangan na lang natin mababayan ang mga mangyayari dyan. Okay? Alright mga babayan, ulitin ko po, ito po ay ikalawang channel natin. Please, pasupport naman po. Ibalitabay 2.0. Ikalawang channel natin mga babayan, doon sa Ibalitabay. Alright, salamat po sa inyo lahat. See you next upload. Thank you so much.